92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Kabayas! Nandito na ang bagong baby ng bayan. Pero promise, hindi kita babytawan. Nandito na rin ang bagong magiging tesi ng mga above na binitawan. Siyempre, walang iba yan. Ang baby mo pagdating sa radyo. Ang nag-iisang DJ May for the main event. Samahan niyo ako hanggang 12 midnight tayo ngayong Lunes na gabing ito. Magandang gabi, Metro at Mega Manila. At tayo rin ay sabayang napapakinggan dito sa 102.3 Baguio, 97.5 Jetsa, and through our FM Radio Philippines app. Pati mga OFW natin, talaga namang nakatutok at inaabangan tayo. Nako, magandang umaga naman sa inyo dyan. At syempre, maraming salamat sa subaybay at pag-antabay sa atin. Ayan, tayo ay live din sa ating YouTube channel, 92.3 FM Radio Manila. At gusto ko lang batiin ang ating mga ka-vibes. Andyan sila Renel Luyas, Sanchay Carbonell, Gloria King, Mesiano, Adrian Sebroso na taga Cavite. At sa lahat ng mga taga Cavite, magandang gabi po sa inyo. Bernard TV, happy birthday Alexa. Lawrence Manipor, Omit Ben, at sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayong oras na ito. At syempre, hindi ko makakalimutan batiin ang mga magigiting, napakasipag nating mga dakilang superhero na tatay, daddy, papa, itay ng belated Happy Father's Day. At ganoon din sa mga nanay na nagpapakatatay. At sana naging maganda ang pag-celebrate ninyo ng araw ng Father's Day kahapon. Actually, kahit hindi naman Father's Day, pwede nyo i-celebrate yan. Yung mga maliliit na bagay, yan yung mga masarap i-celebrate. Nakakala natin maliit lang, di ba? Pero maganda o nakakaantig sa puso para sa mga taong mahal natin. Even sa mga nanay natin, every day is a Mother's Day. Every day is a Father's Day kung gugustuhin lang natin. At deserve nilang maramdaman ang pagmamahal natin para sa kanila. Sa mga hirap na kanilang dinadanas o dinanas para sa atin. At ito nga, speaking of hirap, ito kaya ang ating letter sender, hirap din sa pinagdadaanan niya ngayon. Kaya naman, wag na natin patagalin yan. Sino kaya ang nag-confess? At ano kaya ang kanyang kinonfess? Kaya naman, tara na sa main confessions. May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Dear DJ Main, itago mo na lang ako sa pangalang Clara ng Pateros. Isa akong babaeng matino sa umaga, pero sa gabi, lalo na kapag bumabalik ang alaala niya, nagiging marupok, mapusok, at madalas basa ng init at luha. Isang kanta lang ang palagi kong inuulit kapag lasing ako sa damdamin. Where do broken hearts go? Ni Whitney Houston. May isa akong lalaking di ko malimutan. Hindi ko na nga alam kung siya ang nanira sa puso ko o kung ako ang kusang nagpawasak. Nangyari ang lahat ng isang random na gabi after party sa Taguig. Nagkasiyahan pero pareho kaming tahimik, nagkatitigan, naglalaban sa tensyon, parang alam na ng katawan namin ang gustong mangyari. Pag-akyat namin sa rooftop parking, wala nang usap-usap. Hinalikan niya ako agad. Mariin, marahas. Parang matagal na niya akong pinapantasa. Pinatalikod niya ako sa likod ng kotse.
Oo, DJ Main, sa mismong public parking. Wala kaming pakialam kung may makakita. Mas lalong nagpainit sa amin yung kaba at posibilidad na mahuli. Kinagat niya ang balikat ko. Nanginig ako sa sarap. Gusto kong sumigaw pero kinagat ko ang labi ko para hindi marinig ng mga dumaraan sa kabilang side. Ito ang mas masakit, DJ Main. Pagkatapos ng gabing iyon, bigla na lang hindi nagparamdam. Black ako sa lahat. Parang ako lang ang nangarap. Ako lang ang naadik. Ako lang ang nawalan. Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin tuwing nag-iisa ako. Tuwing hinahaplos ko ang sarili ko sa dilim, iniisip ko pa rin ang pagbulong niya sa tenga ko ng ang sarap mo. Mali bang hanapin ang taong nagbigay sa'yo ng kilig at kiliti sa parehong gabi? Mali bang gustuhin mang maulit yung bawal pero masarap? Paano ko makakalimutan ang lalaking tinikman lang ako saglit pero ginulo ang pagkatao ko ng buong buhay? Help me, DJ. Bigyan mo naman ako ng advice. From Clara of Pateros. Mukhang na-ghost na ang ating letter sender after nung sarap na nangyayari. Ikaw ba? Nang-ghost ka na ba? O ikaw ang ghost? Ano ba ang pwedeng gawin ni Clara? At ano ba, kailangan niya pa bang habulin itong taong ito? Kaya naman pwede kayong magbigay ng inyong komento sa ating live stream dito sa ating YouTube channel, 92.3 FM Radio Manila. Ramdam ko ang bigat ng init na may kasama ng lamig. Yung para bang katawan mo pa ang huling nakabitaw kahit matagal nang wala yung taong pinagbigyan mo ng lahat. Clara, sa totoo lang, hindi ikaw ang unang nagmahal sa maling paraan. Pero ikaw lang ang pinarusahan sa totoo mong naramdaman. Akala mo yun na. Akala mo may patutunguhan. Pero yun pala sa kanya isang gabi lang, sa'yo isang marka habang buhay. Ang hirap niya, no? Yung akala mo siya na talaga, akala mo okay yung chemistry nyo. Akala mo yung mga nangyari sa inyong gabing iyon, may laman para sa kanya. Yun pala, gusto ka lang matikman. Masakit naman talaga yan para sa isang tao, lalo kung walang closure, walang clarification. Ganun pa naman tayo, mahilig tayo magtanong sa isang bagay. Gusto natin detalyado, gusto natin klaro, kahit alam naman natin kung ano naman dapat talagang isipin natin doon sa sitwasyon na yun. Pero iba pa rin pag naririnig natin mula doon sa ine-expect nating tao. Alam mo kung ano yung masakit, Clara? Hindi lang dahil iniwan ka niya, kundi dahil wala nga kayong closure. At sa lahat ng klase ng sakit, yung bitin ang pinakamahirap buuin mag-isa. Pero kailangan mo tanggapin na may mga tao talagang darating para lang gisingin ang init mo, hindi ang pagmamahal mo. May mga taong dumatating sa atin para bigyan tayo ng leksyon. Lahat na nangyayari sa atin may reason yan. At lahat yan hindi nangyayari ng ng insidente lang, ng coincidence lang. Lahat yan may gustong iparating sa atin ang tadhana para tayo ay matuto. At sana yun yung maging focus mo. Bakit nga ba nangyari yun? Ano ba yung lesson dun? May mga lalaki talaga na ganyan yung yung mga ganyan, yung mahilig lang tumikim-tikim. Pag nakatikim na, wala na, goodbye. Malas mo nga lang, nakatagpo ka ng isa, Clara. Yung pag-block niya sa'yo, enough na sagot na yun para sa katanungan mo. Hindi mo siya pwedeng habulin dahil binigyan ka na niya ng warning na hanggang dun lang yun. Masakit man, pero yun talaga yung totoo tinikmang ka lang niya. And possible, kaya ka iniwasan dahil for sure may girlfriend itong taong ito.
Kasi kung walang girlfriend yan at mahilig yan maglaro, hindi ka niyan ibablock, babalik at babalik yan sa'yo para makipaglaro. So dapat klaro na sa'yo yung pag-iwas niya. Hindi mo na need ng explanation from him. A no answer is an answer. Hindi mo na need ng closure. Ang need mong closure, ang closure mo para sa sarili mo. And please lang, nako, wag mo nang subukan o mag-attempt na hanapin pa itong lalaking ito o magparamdam sa kanya. Tama na yung unang pagkakamali mo. Wag mo nang ulitin uli at wag ka nang magpauto pa. You should know your value and worth. And kaya yan nangyari sa'yo, bakit na-experience mo yan? Para imulat ang sarili mo na di ganyang lalaki ang deserve mo. Lesson yan para sa'yo nang sa ganon is maging matalino. Maging matalino ka na sa susunod na kikilalanin mong lalaki. At huwag kang pabigay agad. Lalo kung hindi mo pa ito kilala ng lubusan. Kasi nga sabi ni Clara dito is parang sa party niya lang ata nakilala. Sa Taguig, nako. Lahat, pasintabi po, nako. Marami na naman magagalit na lalaki. Lahat daw, parang isang mali ng lalaki, damay lahat ng lalaki. Hindi ko naman nila lahat. Pero karamihan sa mga lalaki na nasa gimikan, kaya yan nandyan. Nag-aabang yan, abangers yung mga yan. Nagmamatsyag kung sino ang babaeng marupok na kaya nilang madali for that one night. And totoo yan. Nung gimmick days ko, nako, ang dami kong nakikilala o nakikitang ganyang lalaki. Mga nakatayo sa gilid, may hawak na inumin. Akala mo ang mahal ng bill, isang beer lang naman ang kanilang hawak. Kasi nga yun yung target nila, mag-abang ng babae doon, makipagkilala, dadaanin ka sa ngiti, dadaanin ka sa mabulaklaking mga salita. At pag nakuha ka, patay kang bata ka talaga. Kaya karamihan dyan sa gimikan, yung mga lalaki na nandyan para nga makakuha ng babae nila. And sad to say, naging biktima ka, Clara. Pero meron pa rin namang mga guys sa gimikan na nauuwi sa happy ending. Mga lalaking pure ang intensyon. O, diba? Parang kailan lang, diba? Si Zainab. O Zainab. Saan niya ba na-meet? Si Ray, diba sa gimikan lang din? O, tingnan mo naman ngayon. So, swerte mo talaga kapag nakatagpo ka ng maayos. Pero yun nga lang, karamihan nga sa kanila, talagang dinidiin ko, diba? Hindi maayos. At ito nga yung nangyari sa'yo ngayon. Ginamit ka lang at parang ginawang sigarilyo na tinapon na lang basta kung saan-saan pagkatapos makuha yung pleasure nila. Dahil wala ka ng silbi, na-fulfill na nito yung hinahanap ko. Itatapon ko na lang to kung saan-saan. Wala ka ng value. Pero nung hindi ka pa niya sinisindihan, sobrang takam na takam siya sa'yo. Sobrang iniingatan ka niya na huwag kang mabasa. Diba? Parang ganun yung sigarilyo diba? Ayaw mong mabasa kasi gusto mo pang gamitin ito. Kaya iingatan mo talaga. Hindi rin pwedeng maputol. Mali ba ang hanapin ang bawal pero masarap? Yan ang tanong mo, Clara, diba? Hindi ko sasabihing mali, pero risky at hindi ito worth to risk.
Kasi hindi lang katawan ang naapektuhan sa'yo, kundi pagkatao mo. At habang hinahanap mo siya, baka nakakalimutan mong masarap ka hindi dahil sa kanya, dahil ikaw talaga yun. Sabi mo nga, Clara, babae kang matino sa umaga. Huwag mong hayaang gabi lang ang nakakakilala sa'yo. Huwag mong i-base ang halaga mo sa lalaking marunong lang magpasarap, pero hindi marunong magmahal. Hindi ka panandalian lang, hindi ka parausan, at hindi ka pang-parking lang. Ikaw ang tipo ng babae na dapat ay may sariling bahay, hindi tinutuluyan lang sandali. At kung gusto mo talagang makalimot, ay isara mo ang pintong hindi na dapat bubuksan pabalik kailanman. Hindi siya worth it isipin, habulin, lalo na iyakan. Na hindi mo nga alam ata kung ano ang favorite color nitong guy na ito eh. Hindi mo ata alam kung ano ang nagpapasaya sa kanya. Yung totoong saya ha. So na-meet mo lang siya ng isang gabi. Bakit iniiyakan mo na? Ang dami-daming lalaki sa mundo na mas gwapo. Baka mas masarap pa sa kanya. Uy, mas masarap magmahal. Marami ka makikilala na pwedeng worse sa kanya o mas maayos ikumpara sa kanya. At nasa sayo yan kung anong klase ng tao ang gusto mong makilala sa susunod. So gawin mong lesson learned ito sa'yo, itong nangyaring ito sa'yo. Kasi habang kumakapit ka sa kanya at hoping ka, hindi ka mahahawakan ng lalaking para talaga sa'yo. Di mo makikilala ang taong para sa'yo talaga. Kaya itapon mo na yung pag-iisip mo dyan sa lalaki na wala namang kwenta. Clara, hindi ka marupok. Tao ka lang na naghanap ng init pero nadapa sa lamig. Ang mahalaga, bumangon ka. Dahil may init na hindi lang para sa katawan, para rin sa puso. At yun ang hanapin mo. Hindi yung panandalian lang, hanapin mo yung pangmatagalan. Hindi yung isang gabi lang yung mabibigay sa yung sarap. Hanapin mo yung gabi-gabi na ibibigay sa iyo ang sarap. At habang hinihintay mo itong taong ito, ayusin mo ang sarili mo. O sarili mo muna ang haplusin mo. Pero this time, may pagmamahal. Love yourself first bago mo hanapin yung taong magmamahal sa'yo. Para pag dumating ito, kahit pa mawala yan, may natira ka pa rin para sa sarili mo. At this time, I'm sure kapag mahal mo ang sarili mo, alam mo na kumilatis kung sino ang karapat-dapat na pumasok sa buhay mo. Hindi lahat ng masarap dapat inuulit. Huwag mong hayaang ikulong ka ng isang gabi lang. Isang gabi lang yun, Clara. Isang chapter sa mahabang kwento ng buhay mo. Huwag mo siyang gawing buong libro, lalo na kung ang ending, ikaw lang ang kawawa. Kung may lalaking umalis pagkatapos kang angkinin, dapat mo rin matutunang umalis pagkatapos kanyang sirain. Some people come into your life just to show you how much you deserve better. Naku, Clara. Yung pag-block niya sa'yo, enough na yun. Yun na ang kasagutan. Hanggang doon na lang yun. I-divert mo na ang sarili mo sa iba. Gumawa ka ng mga
bagong lifestyle na gagawin mo sa buhay mo. Nang sa ganon, ma-divert ang attention mo, hindi mo na siya maisip. At habang ginagawa mo yan, mahalin mo ang sarili mo. At lahat tayo ay deserve ng totoong pagmamahal. Lahat tayo deserve maging totoong masaya, hindi yung isang gabing saya lang. Ang sakit, oo. Kasi hindi naman ako yung nasa sitwasyon mo. Pero, tao din ako. Naranasan ko din yan. Nagawa ko rin mag-move on. I'm sure hindi lang ako, ang ibang tao din nagawa nila. So meaning, kaya mo rin. May mga taong hindi worth the risk at hindi natin deserve. So palayain mo yung sarili mo doon nang sa ganon, matagpuan mo yung dapat para sa'yo. Maraming salamat, Clara of Pateros, kapag share mo ng iyong confession. Kaya naman sa lahat ng ka-vibes at baby ko dyan na gusto mag-confess kay DJ May, ipadala nyo na yan sa ating Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. O hindi naman kaya sa ating Viber, 0954-406-1967. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig sa atin at sinamahan tayo sa ating programa. And I want to thank UDC or Uy Dental Clinic, Horticulture by Caldana, Isabero Microblading, Spink Philippines, Zebra Helmets Philippines, Vanity Lounge Aesthetics, Fiesta Free Game Apple to Apple, Imprint Customs. At pwedeng-pwede nyo akong i-follow sa aking mga social media account, Facebook page, YouTube, Instagram at TikTok, pare-parehas na main nyo. At syempre, dito sa favorite ninyo. Lahat ng social media platforms natin pare-parehas na 92.3 FM Radio Manila. Samahan niyo ulit ako bukas for another main confession. Yes, alam ko nabitin kayo. Kayo mag-alala. Bukas tayo ay magkakapiling muli. Same time, same place. Samahan niyo ako Lunes hanggang Biyernes, 10 p.m. to 12 midnight. Dito sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio ka-vibes. Kasama ang baby mo sa radyo. Ang nag-iisang DJ May for the main event. Na nagsasabi na worth it na ang pagpupuyat ninyo. Dahil meron nang magsasabi ng good night baby, I love you. May mga tanong na kahit matagal nang lumipas, hindi pa rin nasasagot. At hanggang ngayon, di mo pa rin alam kung saan ka ba nagkulang, kung kailan naging totoo, at kung bakit siya biglang nawala. Pero, may isang bagay na dapat mong tandaan. Hindi man niya binilikan ang puso mong wasak. Ang importante, mas pinili mo pa ring buuin ang sarili mo kahit mag-isa ka lang.